Ganito nilang eksena sa Butuhan 2 linggo nang nakakalipas. Halos lahat ng atensyon nabuhos sa barangay election. Tila natabunan ng kasabay nitong halalan ng Sangguniang Kabataan o SK election. Sa buong mundo, Pilipinas lamang ang may Sangguniang Kabataan, sistemang politikal na naglalahok ng kabataan sa politika at pamamahala at tumatanggap ng pondo mula sa gobyerno. Inaasahan na sa pamamagitan ng SK mahuhubog ang kabataan na maging tapat at mahusay na lider ng bansa. Pero sa eleksyon pa lang, pinupukol na ng aligasyon ng katiwalian ang SK. Galing sa pamilya ng mga politiko ang 16 na taong gulang na si Tony. Naging kagawad ang kanyang mga magulang habang dating SK chairman naman ang kanyang kapatid. Ilang linggo bago ang SK election, hinakot nito ng ilang kabataan sa kanilang barangay. Sinamahan niya mga itong magparehistro para makaboto. At ang pamasahe ng mga ito, libre. Lahat galing sa bulsa ni Tony. Parehistro tayo, tatakbo ang SK chairman. Sabi niya, sige po, tinipon-tipon lang po namin sila. Tapos tinanong po namin kung sino yung pwede na yung edad. Tapos nang-delay po kami ng petsa, nagparehistro na po kami. Wala po, inaasahan ko lang po yung pakikisa nila. Ay naman po, hindi naman po nasira yung tiwala ko sa kanila, binato naman po nila ako. Iba naman ang estilo ni Girlie, 15 taong gulang. Aminado siya na namili siya ng boto nung nagdaang eleksyon. Tapos sinilitan po namin ng 100, tapos ano po, tapos kinausap po namin na kami yung iboto. Tapos yung 100 po, galing po sa sponsor namin na isang chairman po. Habang nanunungkulan ng isang opisyal ng SK, libre ang matrikula sa pampublikong kolehiyo at universidad. Kaya kinukurot man ang konsensya, mas pinili ni Girlie na mandaya para manalo bilang SK kagawad. Yung father ko patay na, tapos yung mother ko, ano lang, mate lang po siya. Gagraduate na po ako kasi gusto ko pong mag-aral ng college. Yun po, tutulungan ko yung sarili ko na makatapos ng pagka-college. Tapos, yung ibang kapatid ko, tutulungan ko rin sa pag-aaral. Ayon sa isang eksperto, nababalot ng katiwalian ng SK dahil sa impluwensya ng tradisyonal na politika sa bansa, sa kabataan. Marami din sa mga SK actually are part of political families. And because they're part of political families, they parang sanay na sila sa sistema na ganito na once you get into position, you actually try to amass wealth for yourself. Pero kung ganoon yung sistema na sa kabataan pa lang, na ngayon pa lang, ay bibili na sila ng boto, parang ano yung gagawin nila pagdating nila once they get into office? Pero hindi daw sa lahat ng pagkakataon lugmok sa katiwalian ang SK. Meron din naman kami mga nakita na mangilan-ngilan na mga successful stories ng mga SK. Halimbawa, yung mga SKs gumagawa sila ng development program for the year, may plano sila, tapos ini-enact nila by the end of the year, gagawa sila ng accomplishment report which they will submit to the DILG. Sa bisa ng Republic Act 7160 o ng Local Government Code of the Philippines, pinalitan ng kabataang barangay ng Sangguniang Kabataan. Mandato ng SK na lumikha at magsulong ng mga polisiya at programa ukol sa edukasyon, kalusugan at iba pang aspeto para sa ikabubuti ng kabataan. 10% ng budget ng barangay ang inilalaan bilang pondo sa mga programa ng SK. Ibig sabihin, sa mahigit 40,000 barangay sa Pilipinas, 5 bilyong piso kada taon ang inilalaang pondo para sa SK sa buong bansa. Malaking budget para sa programa sa kabataan. Pondong tila napahiran ng katiwalian. 2007 na maging SK kagawad si Lemuel. Sa laki daw ng kanilang barangay, umabot ng halos 2 milyong piso ang pondo kada taon. Kaya naman simula ng manalo, sunod-sunod daw ang kanilang proyekto. Pero aminado siya, malaking bahagi ng pondo sa bulsa nila napupunta. Tree planting ang isa sa mga proyekto nila. Tinaniman nila ng iba't ibang puno ang ilang bangketa sa tabi ng island. Nagkalat din sila sa barangay ng mga halamang nakapaso
malaki raw ang kinita dito ng grupo. Overpriced kasi ang proyekto. Ang isang puno, bawat isa ay nagkakahalaga lang ng 800 to 500. Depende sa puno. Depende sa plant na itatanim namin. Pero nakalagay dun sa memo namin is 3,000 hanggang 5,000. Bali, tinataasan namin siya para yung commission namin lumabas. Malaki rin daw ang naibulsa nila noong nakaraang taon sa proyektong papintura. Yung kung ang pintura ay nagkakahalaga lang ng 1,000 hanggang 2,000, pinapresyohan namin doon ng 6,000 hanggang 8,000. Bawat isa. Kwento pa ni Limuel, pati ang kasiyahan ng grupo sa budget ng SK kinukuha. Ang 2-day outing daw nila, sagot ng pondo ng SK. Nag-outing kami, tapos nag-beach kami, nag-one day lang kami doon. And then pumunta kami sa pasyalan, nilabas namin yun galing sa pondo. Sa kabila ng mga katiwali ang ginawa, hindi daw siya nakukonsensya. Hindi kami natatakot sa ganyan eh. Kasi ginagawa nga ng senior eh. Ba't hindi namin kayang gawin? Kaya ginagawa na rin namin para gano'n na rin yung bansag sa'yo eh. Kurap ka na eh. Mula nang maitatag ang Sangguniang Kabataan, pinupukol na ito ng korupsyon at iba pang kontrobersya. Malaki daw ang papel ng mga opisyal ng barangay sa paggabay sa SK. Una-una, isa sa kahinaan na halimbawa ng SK, hindi sila pwedeng pumirma sa mga kontrata. So, ang nangyayari is, pipirma lang yung barangay captain kung may kickback na siya halimbawa. So, natututunan na kaagad nung bata yung pag-engage sa corruption. Bago pa man mag-SK election ngayong taon, ipinahayag na ni Pangulong Aquino Mongkay na i-abolish ang SK. Maging si Senador Nene Pimentel, sang-ayon dito. Ang aking suwestyon ay imbes yung buong sangguniang kabataan ang ihalal, isa na lang, isang representante ng kabataan, isama sa sangguniang barangay, sangguniang barangay sa eleksyon bilang tinig at boses ng kabataan. Yung abolition ng SK is a non-solution eh. Alisin natin yung SK, may corruption pa rin sa local government. Ang tanong nga natin, kapag gusto nating i-abolish ang SK, paano naman natin pinopromote yung youth representation sa ating pamahalaan? Sa isang pag-aaral na inilabas noong 2007, imbes na i-abolish, i-reforma na lang daw ang SK. Of course, we want it retained. But of course, you will have to have some revisions to the system, I think. Unang-una, dapat i-increase yung age from 15 to 24. So dapat merong mentorship process na nangyayari from 15 to 17, tapos pag from 18 to 24, yun na yung time na pwede na siguro silang ma-elect. Kung ma-elect na sila during that time, ang idea is hopefully mas assertive na sila. Magandang layunin sa pagtatatag ng Sangguniang Kabataan. Pero hanggat mga tiwaling tao sa gobyerno magiging ehemplo ng kabataan, patuloy na mababahiran ang SK.